Marami na rin akong natanggap na mga kwentong mahahaba, mas mahaba pang hamak dito sa kwentong ito ng kaabang nating si RJ. Kaya lang ay hindi ko in-upload o binasa sa inyo sapagkat pakiramdam ko para akong nagbabasa ng kwento sa Wattpad o sa Pocketbook, lalo na wala siyang maipakitang mga litrato man lang para maniwala sana ako na totoo yung kanyang kwento. Pero itong si RJ Marame, papakita ko sa inyo. Napakarami niyang mga sinesend ng litrato sa akin, lahat ng tauhan actually ng kanyang kwentong nabasa ko na kasi part 2 pa lang yung ating nabasa. Nakita ko na ang mga itsura nila at naniniwala ako sa kanyang kwento. Ang hindi ko lang gaano maintindihan ay kung ano ang kanyang layunin sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Meron kayang leksyon sa huli? Anyway, alam kong hindi nyo pa ako nagigit sapagkat part 1 pa lang ang napakinggan nyo, samantalang ako ay part 2, nabasa ko na. At pakinggan nyo na rin ang part 2 ng kwentong ito ni RJ, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Nasa noontime live show ako ng weekend na yon ng August 1999, araw yun ng Sabado. Nang namalayan kong tumutunog ang beeper ko, may message si Mother. I-open ko raw ang email ko at may importanteng message raw ang papa ko na nasa US. Dahil busy that time ay ilang araw pa ang dumaan bago ako nakapag-open ng email, and to my big surprise, pag-open ko ng message ni Papa, nag-grant na raw ang petition papers ko and I'm given 3 to 6 months to process my papers. Natulala ako ng Kuya Bono. Biglang ang daming pumasok sa isipan ko na halos hindi ko alam kung ano ang uunahin kong i-absorb. Ganon din ang naramdaman ni na Mother at Janet. Pareho silang nalungkot. Yun kasi ang unang pagkakataong mawawalay ako sa kanila. Iyak nang iyak si Janet nung araw na yon. Sa overseas call ay nakausap ko rin si Papa. Sabi niya, makikita at makakasama ko na raw ang mga half-sisters ko sa kanya sa New Jersey, sina Lulu at Mariel. Sila ay mga anak ni Papa sa kanyang legal wife na noon ay namayapa na, si Tita Remedios na taga-Oriental Mindoro. Doon sila dati nakatira. Kinuha lang ni Papa sina Mariel at Lulu 5 taon matapos pumanaw ang kanilang ina. Si Lulu ay nurse sa isang private hospital sa New Jersey at si Mariel naman ay isang pianist o musician ng isang group band. Nagugulat ako nun, Kuya Bono, sa mga revelation sa akin ni Papa. Kwento pa niya sa akin, marami raw akong kapatid dito sa Pilipinas mula sa 3 babaeng nakasama niya. Ang mga anak niyang yon ay gusto raw akong makilala dahil ako nga ang panganay nilang kuya. Kuya Bono, certified playboy si Papa. Hindi mo naman siya masisisi dahil sa tikas ng kanyang tindig. May matipunong pangangatawan, 5'7" yata ang height. Sa kanya ko naman na ang mapang-akit na mga mata at hindi ko rin inakala na mamamana ko sa kanya ang tinik niya sa mga chicks. Maski si Mother aminado na nahulog daw ang loob niya kay Papa noon dahil sa mga mata ni Papa na kung makatitig daw ay para siyang hinuhubaran palagi. September 1995, 35 years old ako noon, going 36 by October nung lumuwas ako ng Maynila para mag-ayos ng papers ko. Sumama si Mother sa akin. Kailangan daw kasi niyang tingnan ang bahay ni Uncle Hermie sa Frisco, Quezon City na dati naming tinirhan. Pinatirhan lang kasi yon kay Marvic na kapatid ng asawa ni Uncle Hermie. Nagpatulong din ako sa college classmate ko na noon ay nagtatrabaho sa DFA. After 3 months, na-process ko naman na lahat ang papers ko
at waiting na lang na may stamp ang US visa ko sa passport. Ready na rin ang airplane fare ko courtesy of my half-sister na si Lulu. From Manila, bumalik muna ako ng December 1999 sa Negros para makapag-spend pa ako ng Christmas at New Year 2000 kasama sina Janet at Jane Angel at ang buong pamilya ni Janet. Masaya ang lahat para sa akin noon, Kuya Bono. Nalungkot lang sila dahil hindi na nakasama si Mother at nagpaiwan na nga lang ito sa Maynila. Ako naman noon ay hindi mapakali at laging nag-iisip dahil hindi ko talaga alam kung papaano at ano ba ang madadatnan kong buhay sa USA. Dumating ako sa New Jersey noong January 2022-2000. 2 buwan din bago ako nakapag-adjust. Na-culture shock ako dahil halos walang tao kang makikita na naglalakad sa labas. Mga sasakyan lang ang makikita mong dumadaan sa mga main roads. Noong unang buwan ko parang kumbinsido na ako na totoo ngang malungkot ang buhay sa Amerika. Matututunan mo talagang gawin ang lahat ng gawaing bahay dahil wala kang aasahan na kasambahay na gagawa ng mga yon para sa'yo. Kapag pinapapunta ako ni Papa sa convenience store, kailangan ko pa ng isa sa mga kapatid ko para ipag-drive ako dahil that time ay wala pa akong US driver's license. Minsan, 1 kilometro ang nilalakad ko papunta sa convenience store. Dares kapag ginamit nila Papa at Mariel ang dalawang sasakyan, talagang nakakapanibago dahil nasanay ako dito sa Pilipinas na tabi-tabi ang mga sari-sari stores. After 7 months noon, Kuya Bono, nakapagtrabaho na ako sa isang museum/library sa tulong ni Mariel dahil kaibigan nito si Mincy na siyang head librarian. Sa back office ako na-assign, at the same time nagpa-file or merchandise ako ng mga books alphabetically sa library section ng museum sa mahahabang bookshelves by rows and columns. Mabibigat ang mga boxes ng books na binubuhat ko at dinadala sa mga allocated shelves by category. Katagalan, nai-enjoy ko na rin ang work ko. Hindi ako masyadong napapagod dahil 4 to 5 hours lang ang duty ko, pero ewan ko ba, Kuya Bono, kung bakit palagi na lang akong gutom o nagugutom. Kaya naman laging may dala akong bread and fruits. Nasanay kasi akong every meal natin dito sa Pilipinas ay rice o may kanin, kaya doon parang hindi ako nabubusog sa bread and fruits. Natuto na rin ako magsalita ng English with American accent sa unang taon ko doon. Ewan ko, Kuya Bono, kung bakit napakalapit sa akin ng mga babae at swerte bang matatawag yon. Wala naman akong agimat o bertud na dala o ginamit pero very friendly sa akin ng mga foreigners o girls na nakikilala ko sa library. Napapansin ko na madaling makipagpalagayan ng loob ang mga Americans o kahit na anong lahi ang mga Filipinos. Hindi sila naiilang sa mga Pinoy na kausapin at pakibagayan. Sabi nga ng isang American girl na si Michelle na nakaklose ko dahil lagi siyang nagpupunta sa library, I find Filipinos very respectful and mostly they have strong sex appeal. And you? You look very polite with a beautiful lady like me. Would you make love with me if I wanted and say so? You wouldn't, I guess. Ngumiti lang ako sa kanya. Very straightforward talaga ang mga westernized girls sa US. Kailangan ko masanay.
Nahirapan lang talaga akong mag-adjust sa work ko sa sobrang tahimik ng paligid o ng premise sa library, lalo na't napakalawak ng museum at library na yon. Doon ko napatunayan na nakakabingi rin pala ang sobrang katahimikan. Maraming pasikot-sikot sa section ng library, mga parts ng aisle na pwede kang magtago o matulog dahil bihira o mabibilang mga customer na pumapasok. At may mga sections sa library na hindi na napupuntahan ng mga customers. Nung una may head counter pa nga akong ginagamit. Yun yung mga hinahanap lang talagang specific books na kailangan nila. May araw na 10 lang ang pumapasok ng library at hindi pa sila nagtatagal. Nakasanayan ko rin ang routine na ganon, Kuya Bono, na masasabi kong full turn o kabaliktaran talaga ng buhay ko sa Pilipinas at sa klase ng naging trabaho ko sa TV network. Sa dalawang half-sisters ko, Kuya Bono, kay Mariel ako mas naging close. Lagi kasing siya ang kasama ko sa bahay. Lumalabas lang yan ang bahay seeing her group band na mga 2 hours o 3 tapos magstay na siya sa bahay at nagpa-practice na siya sa keyboard niya ng mga piece she plays. And Mariel is still single at 32. May American boyfriend siyang si Steve na nagvi-visit sa bahay na sobrang tahimik naman na kung hindi kakausapin ni Mariel ay hindi mo maririnig na magsasalita. Si Lulu kasi at 29 is already married sa isang Chinese businessman na si Mackie. Twice a week naman silang nagpupunta o nagvi-visit sa bahay. Sweet girl pa rin naman kasi ni Papa si Lulu or favorite daughter kahit may asawa at 2 anak na ito. Maraming beses na binabalikan ko at naiisip, Kuya Bono, ang masasayang buhay ko sa Pilipinas. Yung mga naging past relationship ko with Maricar noong OFW ako sa Middle East, kay Glenda at Regine, sa mga no-label sexual relationship ko with young and beautiful ladies sa TV network, and sa ka-live-in partner kong naiwan sa Pilipinas na si Janet. Handa naman akong mabash ng ating mga kaabang kung aakalain nilang bakit parang hindi yata ako nagseryoso sa mga naging karelasyon ko at hindi yata ako marunong magmahal. Ang totoo, Kuya Bono, tinatapatan ko naman ang pagmamahal na ipinapakita at pinadarama ng mga naging girlfriends ko. Ayoko maging and a one-woman man ako, Kuya Bono. Isa yan sa naging prinsipyo at preference ko sa pagkikipagrelasyon. Well, dala na rin siguro ng pagiging mapusok ko dahil at my age from 23 to 32, kalakasan ko noon, kalakasan ng sex appeal ko. Naging conceited siguro ako na babae naman yung lumalapit sa akin at wala akong babae o naging girlfriend noon na formal na niligawan ko. Yung mga sinuyo, binigyan ng bulaklak, chocolates o makyat sa bahay para manligaw o kahit magtapat ng pag-ibig o sabihin sa babae na mahal kita at kailan mo ba ako sasagutin. Wala akong ganong experience. Oo, nasasaktan talaga ako sa point na nawawala o nalalayo sa akin ang mga nakarelasyon ko. Pero sandali lang yung mga panahon na ganon at nakaka-move on ako agad kapag may dumating ng iba. Isang pangyayari sa buhay ko nung 6-month-old pa lang ako, Kuya Bono, ang hindi ko pwedeng makalimutang ipagtapat sa inyo. Naoperahan daw ako sa lus-lus noon. Kwento ni Auntie Cathy sa akin nung 14 years old na ako. Dahil tinanong ko si Auntie kung ano itong mahabang peklats na hiwa sa kaliwang taas ng aking singit. Nagtapat na si Auntie at sinabing, nung nabuntis kasi ang mama mo ng papa mo, nag-aaral pa sila noon at 18 pa lang si mama mo at 21 si papa mo. At dahil natakot si mama mo na malaman ng Lola Tera at Lolo Supring mo ang pagbubuntis niya, inipit ka niya, RJ anak. Pilit niyang tinatalian o binibigkis ng mahigpit ang tiyan niya para hindi siya mahalatang buntis. So 9 na buwan pala akong inipit at tinago ni mother noon, Kuya Bono. Nagulat na lang talaga kaming lahat noong araw na mga anak na siya. Pagpapatuloy na kwento ng auntie ko, nagtaka si Lola at Lolo mo kung bakit manganganak na ang mama mo hindi naman lumaki o lumobo yung tiyan nito.
Kaya nung sinugod ang mama mo sa ospital dahil sabi ng kapitbahay natin na nurse ay dalhin na si Norma sa delivery room kasi manganganak na siya, ay halos atakihin sa puso ang lolo supring mo. Noong iparehistro ka sa ospital at tinanong ng mama mo kung anong pangalan ng tatay mo, Cesar Ramirez ang sinabi ng mama mo. Si Cesar Ramirez kasi ang paboritong artista raw ni mother noong mga panahong yun, Kuya Bono. Noong naoperan ako sa hernia nung sanggol pa lang ako, nasabi raw ng doktora na umopera sa akin ng ganito. Maswerte na ang batang ito kung makakabuo pa siya o magkakaanak siya. Let's just pray for a miracle. After 4 years noong ipinanganak ako ni mother, na-stroke daw si Lolo Supring sa ikatlong pagkakataon at hindi na ito nakaligtas at siya ay namatay on the spot. Iyak daw ako ng iyak noong libing ni Lolo kasi ako ang paboritong apo niya at mahal na mahal ako ni Lolo. Ang lola Teray ko naman ay namatay sa atake sa puso noong magtatatlong taon na akong OFW sa Saudi. Hindi nga ako nakauwi noon, Kuya Bono. It was September 14, 2000 noong may bisitang kasama si Mariel nang umuwi sa bahay. Nagkulong ako sa kwarto noon kasi malamig na ang klima sa labas ng bahay at sa buong paligid. Nag-a-adjust ako kasi iba yung ginawa at first winter ko yun sa US. Narinig ko si Mariel na tinatawag ako sa labas ng pinto ng room ko. Brother, I have a Filipino friend with me here. Gusto kong makilala mo siya. Get out there. Okay, I'll be there in a minute. Sagot ko. Pero bakit nasabi ni Mariel na gusto niyang ipakilala sa akin ng friend niya? Nung nasa salas na ako, bumati agad ako ng hi sa kanila. Okay si Elizabeth pala, close friend ko. Dalaga pa yan at 26 years old. Hi Elizabeth. Bati ko naman. Binata pa rin at 36 years old. Sabay kaming nagtawanan noon. Talaga? Bakit naman binata ka pa at 36 years old, RJ? Tanong ni Elizabeth. Singit naman ni Mariel. Di ba nga need niyang mag-stay unmarried para makarating dito? Sabi ko naman na may kapilyuhan. Anyways, andito na ako kaya pwede na ako magpakasal. Tumingin sa akin si Elizabeth at tinanong ako ng, di ba may live-in partner ka sa Pinas? Oo. Mabilis kong sagot. Sa tanong ni Elizabeth na yon, Kuya Bono, ay pinalagay ko na marami ng alam si Elizabeth tungkol sa akin. Siguradong kinuwento na lahat ni Mariel ang buhay ko kay Elizabeth kahit noong nasa Pilipinas pa ako. Sophisticated ang beauty ni Elizabeth. Kamukhang kamukha talaga niya ang artistang si Glider Mercado na may halong Jody Santa Maria. Iba yung pagka-chubby ni Elizabeth. Siksik na sexy. Makinis ang kayutis, desenteng babae na feeling ko, ipagtatanggol mo talaga kung sakaling babastusin siya ng iba kung magkasama kayo. Tinanong ko si Elizabeth noon, paano ka nga pala napunta dito sa US? Naiwan kasi kami sa sala at si Mariel ay nasa kitchen at nagpe-prepare ng lunch naming tatlo, reseping sinasabi nilang American adobo. Yung auntie kong din sa UP, nag-migrate dito at nakakuha ng permanent residency at pinadalhan ako ng affidavit of support pagka-graduate ko ng physical therapy sa atin sa Fatima University sa Valenzuela. And dito, living here for 5 years na. Biglang sulpot ni Mariel sa amin sa sala at sumingit sa aming usapan. At dalaga pa, 26 kasi ayaw niya sa foreigner. Gusto niyang maging boyfriend o asawa, Pinoy. Sabi ni Mariel sabay tawa. Noong matapos nang magluto si Mariel ng kanyang American chicken and pork adobo, niyaya niya na kaming mag-lunch.
Naunang tumayo sa akin si Elizabeth o si Iza at noon ko napansin na matigas at maiksi ng konti ang isang paa niya sa bandang toe niya. At isa pala siyang polio victim. Normal namang nakakalakad si Iza pero medyo paika-ika nga lang. Noong tayo ko noon, kasunod niya ay doon ko unang napansin ang kapansanan niya, Kuya Bono. Oh, may polio ka pala. I'm sorry, Iza, for seeing you in that condition. Nabiglang sabi ko, Oh, RJ, hindi naman inborn yan. Nangyari sa akin yan when I was 12 years old. Although it bothered me sometimes, pero nakasanayan ko na at tinanggap ko ng I'm a person with disability. Sabad naman ni Mariel, habang inuusog ko ang silyang uupuan ni Iza sa dining table, well, it doesn't affect the beauty ng friend ko. Nangingibabaw pa rin ang kagandahan niya. Mas ako pa nga nai-insecure at walang panama sa ganda niya eh. Sabay-sabay kaming tumawa noon, Kuya Bono, habang napansin kong tinititigan ako ni Iza bago kami nagsimulang kumain. Magkaharapan kami ni Iza sa table noon at si Mariel ang katabi niya. Isang therapist si Iza sa isang rehabilitation center sa Orange, New Jersey for 4 years na. At ang kinikita niya ay pinapadala niya sa parents niya sa pagpapagamot ng mama niya na noon ay paralyzed na rin at bedridden na gawa ng ilang beses na ring stroke. Ang papa na lang ni Iza ang matyagang nag-aasikaso sa mama niya dahil ang 4 na kapatid ni Iza ay may mga sarili na ring pamilya dito sa Pilipinas. At si Iza bilang bunso ang hindi pa nag-aasawa. Pero lahat naman ng kapatid niya ay tumutulong at nagbibigay ng pera sa mga gamot na iniinom ng mama nila. Madalas nang pumunta si Iza sa bahay magmula noon, kahit hindi kasama si Mariel. Ilang beses ko na siyang naabutang nasa bahay pagdating ko galing ng trabaho. Madalas din naman siyang ini-entertain ni Papa kapag nasa bahay ito. At pinapakilos siya ni Papa sa bahay na parang miyembro rin ng aming pamilya. Matagal na raw kasing best friend ni Mariel si Iza. Nagkakagusto na ako kay Iza noon, Kuya Bono, pero pinipilit kong hindi ipahalata dahil baka isipin niyang nagsasamantala ako at paglalaroan lang siya sa ganong kalagayan niya. Iniwasan ko si Iza noon. Madalas kapag nasa bahay siya, umaalis ako at pumupunta sa mga naging kaibigan ko. Nandoong nilalakad ko lang ang bahay nila Kent at Josh na mga American friend ko. We play basketball, minsan nagja-jogging, punta sa ibang friends nila at naging hobby ko na yung mamulot ng mga appliances, furnitures at kung ano-anong mga anik-anik na tinatapon ng mga residente pero maayos pa naman and in good working condition pa. Kaya lang medyo luma na at may magasgas na nilalagay o dinidispose na sa gilid ng kalsada ng ilang community villagers doon. Isang araw noong December 2000 nang dumating si Michelle sa library ng 12:30 p.m. Ilang linggo na rin siyang hindi ko nakikita na nagpupunta sa library noon. Nung lumapit siya sa akin, naamoy kong nakainom siya ng alak nung nilapit niya ang bibig niya sa bibig ko at nag-greet sa akin ng Hi RJ, how are you? Akala ko nga hahalikan niya ako sa mga labi ko noon. Ganting sagot ko naman, I'm fine and okay, Mitch. Is there something I can do for you? Humawak siya sa braso ko, Kuya Bono, at pinarinig niya sa kasama ko na si Ma'am Mincy na tulungan ko raw siya at may hahanapin siyang book na kukuhanan daw niya ng reference sa project nila. 20 years old si Michelle that time, although medyo chubby siya, pero sexy pa rin siya sa suot niyang maiksing shirt and loose blouse noon. Pahatak niya akong dinala sa dulo ng mga aisles na bihira nang napupuntahan ng mga customers na naghahanap ng mga books na kailangan nila. Pwede mo kasing ilabas ang books at arkilahin ng ilang araw. At may mga new arrival books at novels na binibenta rin for sale. Sa tagong aisle na yon, Kuya Bono, ay yumakap sa akin si Michelle at sinabing, I'm so horny, RJ. Nagulat ako noon at natigilan habang hinahalikan niya ako sa lips at sinisimulan niyang himasin ang alaga ko na
nagsisimula na rin tumigas. Don't make any noise, RJ. Habang unti-unti niyang nilalabas ang sandata ko na nagagalit na, lumuhod siya, Kuya Bono. At alam niyo na siguro ang sumunod na nangyari. Isa ang pangyayaring yon sa hindi ko makakalimutan sa Amerika dahil nasundan pa yon ng 2 beses. Isang patayo at isang pinahiga niya ako at umibabaw siyang paupo na umiindayog. Hindi ko makakalimutan ng January 1, 2001, Kuya Bono. Noong sa bahay nag-spend ng New Year si Iza, iba yung naging closest naming dalawa noong Vesperas o noong December 31. Bumili ako ng cake para i-gift ko sa kanya. Pasekreto pa akong umalis noon para mabilhan ko siya ng something na present for New Year. Pagbalik ko sa bahay, tinago ko pa talaga na hindi niya makita ang cake at card na gift ko sa kanya. Ang nakita niya ay yung sinabi kong gift ko kay Papa at 2 sister ko. Ang sweet naman, sana all my gift. Ang narinig kong sabi niya. Nginitian ko lang si Iza noon. Sa totoo lang, Kuya Bono, nai-in love na ako noon kay Iza. Hindi naging epektibo yung pag-iwas ko sa kanya kasi mas lalo ko lang siyang namimiss. At nang hihinayang ako sa mga panahon na pwede ko sanang makasama sa bahay, pagsapit ang medianoche, inilabas ko na yung mga regalo ko kay Papa, Maria, Lulu at huli kong nilabas ang cake para kay Iza. Tuwang-tuwa sila, Kuya Bono, at napansin kong mas lalong tumindi ang sayang nararamdaman ni Iza sa cake at card na binigay ko. Kumpleto kami sa bahay nun, Kuya Bono. Kasama namin ang asawa ni Lulu na si Maki and later on, nag-join sa amin ang suitor ni Mariel na si Steve. Hanggang sa nilabas na rin ni Iza ang regalo niya sa akin na cake rin pala at card. Medyo hindi kami nakaiwas sa panunukso ni Mariel at maski si Papa ay nakitukson na rin. Boto raw si Papa kung si Iza ang mapapangasawa ko dahil alam daw niyang napakabait na bata ni Iza, maalalahanin, magalang at nagsisikap na makamit ang kanyang mga pangarap. Noong gabing yun, Kuya Bono, ay magkatabi kaming nag-uusap ni Iza sa terrace habang nainom kami ng brandy. Napansin kong iba na yung pakiramdam niya noon. Siguro medyo may tama na siya sa iniinom namin. Kaya nakahilig na ang ulo niya malapit sa balikat ko habang nakaupo ng padaos-dos sa inuupuan naming couch. Stop na ba tayo? Makakasing-lasing ka na o may tama na. Nasabi ko. Hindi, okay lang. Inom lang tayo. Kung may tama man ako na sinasabi mo, oo, may tama na talaga ako. Sa'yo. Marahang kinabig ko siya pasandal sa akin noon, Kuya Bono, at inangat naman niya ang mukha niya paharap sa akin na animoy naghihintay na halikan ko siya sa labi. At hinalikan ko nga si Iza ng buong alab sa kanyang mga labi, Kuya Bono. At gumanti na rin siya ng mapupsok na halik at pasalampak ng umupo sa kandungan ko ng paharap. Matagal na halikan yun, Kuya Bono, hanggang namalayan na lang namin na nasa kwarto na kami at magkatabing nakatulog. Nag-attempt akong galawin siya ng gabing yun pero hindi ko talaga maipasok dahil naitutulak niya ako, Kuya Bono. Dahan-dahan daw kasi virgin pa raw siya. Hindi na ako nagpilit noon dahil lasing at pagod na rin ako. Kinakabahan pa ako sa maaaring kahihinatnan ng magagawa ko sa kanya. Naging kami na ni Iza mula noon. Nasabi na rin namin kila Papa at Mariel na may relasyon na kami. Okay naman sa kanila at mukhang natutuwa naman sila.
Isang araw noon na nasabi sa akin ni Isa na magbabalik bayan daw si Tita Mila sa Pilipinas. At siya lang ang maiiwan sa bahay at natatakot daw siyang mag-isa. At kung pwede raw ay samahan ko siya doon hanggang sa makabalik ang Tita Mila niya. Umoo ako kay Isa noon pero pinagpaalam pa rin niya ako kay Papa at pahaging na nasabi lang ni Papa na baka ang kasunod niya ay magpapakasal na kayo dahil buntis ka na, Isa, ha? Hindi kami parehong nakakibo ni Isa that time. Hindi nahihiyang maglambing si Isa sa akin kahit kaharapan si Papa at si Mariel. Sa akin medyo ilang ako kasi mukhang seryoso si Isa sa akin at ako, inaalala ko naman si Janet dito sa Pilipinas. Sa bahay ni Tita Mila ay parang nag-live-in na kami ni Isa, Kuya Bono, for 2 months and a half. Ilang beses na rin kaming nagniig o nagtalik. Halos araw-araw ngayon, may mga araw na 2 beses pa o 3. Paggising namin sa umaga bago bumangon at 2 rounds sa gabi pag uwi namin galing sa aming mga trabaho. Napakabait ni Isa. Masasabi kong she could be a wife material na papangarapin ng kahit sinong lalaki. Maasikaso siya, malambing, mapagmahal at napakalibog din katulad ko. Hanggang sa nabuntis ko na siya, Kuya Bono, at walang pagsidlan ng saya ko noon at last magkakaanak na ako at magkakaanak pala ako at si Isa ang nakapagbigay sa akin noon. Ganon din si Isa na masayang masaya, pati si Papa ay laging inaalala ang pagbubuntis ni Isa na ingatan daw namin yung 3rd na apo niya. Si Mariel at Lulu ay ganoon din dahil madadagdagan na naman ang mga pamangkin nilang American citizen. 3 months nang dinadala ni Isa ang baby namin sa kanyang sinapupunan nang sinabi ni Tita Mila kay Papa na dapat magpakasal na kami ni Isa bago pa mahalata ang tiyan niya. Sumang-ayon naman si Papa at noong April 16, 2001 ay nagpakasal nga kami ni Isa sa US. Hindi nga lang nakadalo ang parents ni Isa dahil nandito sila sa Pilipinas at sa health condition nga ng mother ni Isa o ng biyanan kong babae. Pinaalam ko rin kay mother ko na ikakasal na ako kay Isa at masaya rin si mother dahil ilang beses na rin naman silang nagkausap sa phone ni Isa noon at nagkita rin si Tita Mila at mother nung umuwi si Tita Mila at nagpunta pa sila sa Bulacan noon para makilala ni mother ang mga balain niya. Isang simpleng salos-salos sa isang fine dining restaurant ang naging reception ng kasal namin. Umattend yung mga group band members ni Mariel, si Steve, ang mag-asawang Lulu at Maki. Kasama nila ang 2 tumayong ninang at ninong namin na superior ni Lulu sa hospital, na si Ninang Lourdes at Ninong Paulo, na mga old-timer na Filipino sa Amerika. 2 pensioner na friend ni Papa na si Tito Oscar at Tito Freddy, na kalaunan ay naging asawa naman ni Tita Mila at hindi na natuloy na tumandang dalaga si Tita Mila noon at the age of 59 years old. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Janet na nag-asawa na ako, Kuya Bono. Sabi ni mother ay bayaan ko na raw siya na siya ang magsabi kay Janet. Nalungkot si Janet noon at alam kong nasaktan siya ng gusto sa nangyari. Sumulat pa sa akin noon si Janet na kung gusto pa ring balikan siya ay hihintayin niya ako kahit masabi pang maging kabit ko lang siya. Itinago na lang ni Isa ang sulat na yon. Hindi niya nagawang magselos dahil mag-asawa na nga kami at magkasamang masaya sa Amerika.
Isang pangyayari, Kuya Bono, ang nagpauwi kay Isa sa Pilipinas after 3 months that she gave birth to our baby girl na pinangalanan naming Milet Juniza na isinilang noong November 4, 2001. Ang balitang sumakabilang buhay na ang mama ni Isa na biyanan ko na si mama ni Riza. Hindi ako nakasama noon, Kuya Bono, at nagdesisyon kami mag-asawa na ako na lang muna ang mag-aalaga sa aming baby, si Tita Mila na kapatid ng papa ni Iza, at si Mariel kung nasa trabaho ako, at nasa bahay si baby, at kung binabalik ni Tita Mila sa amin kung may mga leisure travel sila ni Tito Freddy na bahagi pa yata ng kanilang never-ending honeymoon. Kami nga ni Iza ay hindi nagawang mag-honeymoon noon dahil nauna na yung pagbubuntis niya bago pa kami kinasal. Nakabalik naman kaagad si Isa after 48 days niya dito sa Pilipinas. Dahil miss na niya si Milet na noon ay 4 months and 18 days old na. At nakabalik na rin siya sa work niya after 150 days na hiningi niyang maternity leave. After 2 years, nasundan na namin si Milet. Noong October 7, 2003 with a baby boy na pinangalanan namin ni Isa ng John Christopher at isang baby girl ulit noong October 10, 2005 na si Kathleen Juniza. Through cesarean delivery, Kuya Bono, nilabas ni Lisa ang 3 anak namin. Masyado raw makipot ang pelvic bone ng asawa ko at mahina ang puwersa ng mga pag-iri niya dahil sa kanyang polio. Taong 2006, madalas na si Isa sa dinadaing niyang pagsakit ng buto niya o joints sa tuhod at balakang niya dahil sa polio niya, Kuya Bono. Na-develop ang bursitis niya o ang kawalan ng fluid ng mga tissue sa pagitan ng mga joints niya, kaya kapag kumikilos siya ay nagkikiskisan ang mga buto niya sa tuhod at balakang. Nahihirapan na rin siyang lumakad ng malayo. Kailangan may kasama siya sa kanyang pag-alis para siya ay maalalayan. Naapektuhan na rin ang sex life namin ng asawa ko. Although ligated na siya, bumaba na rin ang sex drive niya. Kahit gusto niya minsan, atake siguro ang bursitis niya during our lovemaking. Dagdag mo pa, Kuya Bono, ang personal niyang pag-aalaga sa mga lumalaking anak namin. Milet was 5 years old, John was 3, and Catherine was 1 year old then. Awang-awa ako sa asawa ko in those time na ganoon ang kondisyon niya. Kinakaya pa rin niyang gampanan ang pagiging ina niya sa mga anak namin at mabuting asawa sa akin. Ako na lang ang nagtatrabaho noon, Kuya Bono. Nag-resign na siya sa work niya sa rehabilitation center, kaya aside from my job in the library for 5 hours a day, pumapasok pa ako bilang cashier sa isang gasoline station for another 4 hours a day. Gusto nga ni Papa na ako na lang daw ang mag-manage ng bicycle shop niya. Total naman daw ay sa akin niya ibibigay yon pagdating ng araw. Pero hindi ko na talaga kakayaning asikasuhin pa yon noon. Isa pa, baka manghina lang si Papa kung wala na siyang ginagawa at pinagkakaabalahan. Kailangan kong magdoble sikap para sa mag-iinak, Kuya Bono. At sa tulong at paggabay ng Panginoong Diyos ay tumagal din naman ako sa 2 job ko na yan hanggang sa taong 2010. Taong 2004 nung nabalitaan ko kay mother na nag-asawa na si Janet, Kuya Bono, ng isang seaman, nag-email si mother sa akin na gusto niyang ihinto ang voluntaryong pagsusustento niya kay Jane Angel buwan-buwan. Padadahan na lang daw niya si Jane Angel kung may mga pangangailangan ito sa kanyang pag-aaral. Okay naman daw kay Romeo na napangasawa ni Janet at tinuring na rin niyang tunay na anak ang adopted child namin. Paglipas ng 5 taon o noong taong 2009, ikinuwento ni mother na kumonsulta sa doktor sila Janet at Romeo at si Janet daw ang may depresya, Kuya Bono, kaya pala
hindi ko siya nabuntis for 8 long years ng pagsasama namin. Naniniwala talaga ako na may crafted plan si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, na ang tadhanang ilalaan para sa atin ay ang Diyos lamang ang makakapagbigay. It was December 2010 nung namatay si Papa sa Amerika. Ang dahilan ay kinabigla naming lahat noon, Kuya Bono. Chronic na pala ang prostate cancer niya that time. He died at the age of 74. Dahil sa pagkamatay ni Papa, naiwan ko ang mag-ina ko sa Amerika at umuwi ako ng Pilipinas. Nagdesisyon kasi kami mga anak niya na iuwi ang bangkay ni Papa sa bayan niya sa Oriental Mindoro para mabigyan ng maayos na libing sa mausoleo ng pamilya at sa tulong na rin ng pamilyang Marcos na naging employer ni Papa for 48 years. Nauna akong dumating sa Pilipinas, bumiyahe sa Oriental Mindoro kasama si Mother para doon na salubungin ang remains at coffin ni Papa. Naging maayos naman ang lahat sa libing ni Papa kahit ilang linggo na rin akong nakakaramdam ng pagod at lungkot noon. Balak ko sanang bumalik sa US nung sumunod na taong 2011 pero dahil marami akong inasikaso sa pagkamatay ni Papa, hindi ako makabalik-balik ng Amerika. Madalas kong inaalala si Iza noon at ang mga anak namin. Pero binibigyan naman ako ng assurance ng asawa ko at ni Mariel na they are doing good there at wala akong dapat ipag-alala. At napapanatag na rin ang kalooban ko. Si Mariel na ang naglakad ng last pay at benefits na makukuha ko sa library at gasoline station. At ang proceeds ng mga ito ay ginawan ko ng authorization letter at sinabi kong ibigay na lang sa asawa ko. 12 hectares na lupain sa Oriental Mindoro na may malalawak na niyugan, ilang parte na pinapastulan ng mga baka, taniman ng palay at tubo ang pinamana ni Papa sa aming 6 na magkakapatid. Sa 3 lalaking kapatid pala ni Mariel at Lulu sa Oriental Mindoro na half-brother ko na sina Jonathan, Jomari at Jonery at ako. Tig 2 hektarya kami, Kuya Bono. Ang bahay sa Oriental Mindoro na nakapangalan kila Papa at sa yumaong ina nila ay napunta kay Jonathan na dati nang nakatira doon. Yung 3 kotse ay dati nang nagtig-isa sila. Lahat daw ng peso account ni Papa na nakadeposito sa bangko dito sa Pilipinas ay pinalagak o itinulong ni Papa ang 30% sa isang charity institution at ang 70% ay pinaghatian ng 3 kapatid namin at sa mga naging pamilya nila doon. Dati na ring may negosyong ibinigay si Papa kila Jomari at Jonery. Ang bahay sa New Jersey ay napunta kay Mariel at ang dollar account ni Papa sa US ay nagtig 40% silang Mariel at Lulu. 20% naman ang naibigay sa akin at ang bicycle shop. Yung kotse ni Papa ay kay Lulu na ibigay. Noong taong 2011, nagkita kami ng classmate ko sa college sa isang resto bar sa Makati na isa ng HRD manager ng isang kilalang department store na may branches sa buong bansa. Baka daw gusto kong mag-manage ng department store at branch sa Olongapo. Iha-hire daw niya ako agad. Pumayag ako, Kuya Bono, kaysa naman wala akong ginagawa at hindi nag-i-income mula nung umuwi ako. Actually, puro palabas ang pera ko noon. After 2 weeks, nasa Olongapo na ako at isa ng store manager na isang department store. Doon ko nakilala ang naging second wife ko, Kuya Bono. Handa naman ulit akong mabash ng ating mga kaabang dahil kasal ako sa US tapos may naging second wife pa. Isa sa mga cashier ko si Annabel. She was 19 years old that time. Maganda siya, maputi at makinis ang kutis. Napaka-sexy niya, Kuya Bono, lalo na kapag suot-suot niya ang uniform na provided ng company. Miniskirt na short at black at collared t-shirt. Wala pang isang buwan, nagkagustuhan na kami at naging kami na, Kuya Bono. Madalas kasi noon sa gabi nagba-bar hopping kami sa kahabaan ng Magsaysay Avenue. Nagdi-disco o nagsasayaw sa dance floor ng non-stop ng 1 oras. Once in a while, balik sa table para lagukin ang ilang bote ng beer na ino-order. Tubong Pangasinan si Annabel.
May ate kasi siyang doon naninirahan dahil nakapag-asawa ng taga-Gapo. Doon na rin siya nakituloy dahil nakapagtrabaho nga siya sa department store na minamanage ko. Ang laki ng naging sakit ng ulo ko kay Annabel noon kasi bata pa nga siya. At pagkakamali ko naman talaga ang makipagrelasyon sa isang 19 years old na dalaga. Pero puso namin ang nasunod at nangibabaw noon, Kuya Bono. Nilihim ko yun kay Isa at maging kay Mariel. Kalaunan kay mother ko lang nagawang ipagtapat ang relasyon namin ni Annabel hanggang sa isinama ko na si Annabel sa inuupahan kong apartment. Alam ni Annabel ang status ko, Kuya Bono, at hindi ko yun inilihim sa kanya. Mahal niya raw ako at tatanggapin niya kahit ano pa ang mangyari at hindi raw niya ako hihiwalayan. Naging malaking tulong ako sa buhay ni Annabel dahil natutulungan ko siya sa mga problema sa kanyang pamilya, kay Nanay Flor niya at ilang kapatid niya pagdating sa pangangailangang pinansyal. Masaya kami, Kuya Bono, na nagmamahalan at ginawa nga naming inspirasyon ng bawat isa habang nagtatrabaho. Kahit kaakibat ng mga problema niya sa kanyang pamilya na naghihikahos at pagiging malayo ko naman sa aking mga anak at asawa. Tinago namin, Kuya Bono, ang relasyon namin sa department store dahil bawal yan sa Code of Ethics ng anumang kumpanya. Taong 2012 nangyari ang hindi namin inaasahan ni Annabel. Buntis siya, Kuya Bono. Buntis si Annabel noong magpiti siya dahil 3 weeks na siyang delayed. Pero bago ang pagbubuntis niya ay nakunan siya, Kuya Bono. Napakaraming lumabas na dugo sa kanya at may isang buo na fetus na yata yon. Noong kumonsulta kami sa OB, nirecommend na magparaspa si Annabel para malinis ang wall ng matris niya at para maalis ang residue ng pills na iniinom niya. O Kuya Bono, nagpipills si Annabel noon. Mula nung magsimula kami magtalik, pero nitong pagbubuntis niya ay aminado siyang may mga araw na namimiss niyang uminom ng pills kaya ang ginawa raw niya ay dinoble niya ang inom. O kung namiss niya kahapon, 2 tablets ang iinumin niya ngayong araw. Kaya raw nabuntis siya this time dahil sa mga pagmimintis na yon. Mula nung nagbuntis siya ay nagdesisyon kaming pareho na umalis na sa trabaho sa Olongapo. Lumipat kami ng ibang bayan sa Zambales at doon na ipinanganak ni Annabel ang baby girl namin si Annalisa noong December 12, 2012. Dahil may nakukuha naman akong pera sa parte ng mana ko kay Papa na pinapadala sa akin ni Iza through Mariel from US, umalis na kami ng Zambales at nagpunta kami ng Batangas at doon na kami pansamantalang nanirahan sa bahay na pinapaupahan sa amin ng kaibigan kong si Jojo na kilala rin ni Mother dahil naging kaibigan ko si Jojo sa Project 8 noong doon pa kami nakatira. Sa Batangas, Kuya Bono, ay nakapagtrabaho ako sa isang kilalang real estate developer as sales and marketing manager sa recommendation din ng board member na noon ng Batangas na naging BFF ko sa TV network sa Quezon City noong nagpunta sila sa TV station sa Bacolod noon. Hanggang isang umaga at birthday ni Annabel noong araw na yon, April 29, 2013, may nagisnan akong chat sa messenger ko, Kuya Bono, na sinugod daw sa ospital si Mother. Nataranta na kami ni Annabel noon. Iniwanan namin ang mga piniprepare na handa niyang lulutuin. Tumakbo na agad kami sa kotse, Kuya Bono, at nag-drive na ako from our house in Batangas to Quezon City. Si Annabel na ang tumawag kay Marivic na kasama ni Mother sa bahay sa Frisco para alamin kung ano bang nangyari sa mother ko at sinugod sa ospital. Pressured ako dun, Kuya Bono, habang nagdadrive ako. Naisip ko ang mga anak ko sa US sa nangyayari sa lola nila, lalo na ang present condition ni Mother sa ospital. Habang nag-uusap sina Annabel at Marivic sa phone, bigla ko na lang napansin ang pigil na pag-iyak ni Annabel. Narinig kong nausal ni Annabel ang mga katagang, "Bakit naman ganon?" Habang nasulyapan kong umaagos ang luha niya sa kanyang mga pisngi. Oo, Kuya Bono, hindi lang pala sinabi na Annabel sa akin habang nagdadrive ako na wala na ang mother ko.
dead on arrival sa pinagdalhang ospital sa kanya. Hindi na nga naming naabutang buhay si Mother nung dumating kami ng ospital. Ang iyak ko noon, Kuya Bono, dahil hindi ko man lang nakausap o nakaagapoy sa nangyari sa kanya. Huling pagkikita namin ay noong 2 weeks ago, ng April 15, 2013, nung pumunta siya sa amin sa Batangas para makita at maalagaan ng ilang araw ang aming si Annalisa na apo niya. Ang kwento sa amin ni Marvic ay bigla daw sumakit ang balakang ni Mother noong umaga na yon, na parang kinakapos ang paghinga at parang natatai daw siya na hindi niya mawari. Tinutukan daw ni Marvic ng electric fan si Mother at sumandal na ito sa silyang kinaupuan niya. 20 minutes struggle daw yun at nagdesisyon na si Marvic na i-chat ako at isugod nila si Mother sa ospital. Noong naisakay na nila sa kotse si Mother, sa daan pa lang daw papunta ng ospital ay napaihi na ito na senyalis na wala ng buhay ang pinakamamahal kong ina. Ang cause ng death ng mother ko ay cardiac arrest due to complication and malfunction of her left kidney. Noong mga panahon na yon, kasabay ng pagbalita ko sa US na namatay si Mother ay doon ko na rin ipinagtapat kay Iza ang pagkakaroon ko na ng relasyon kay Annabel at nagkaroon na kami ng isang anak. Napahagulgol si Iza noon sa kabilang linya, Kuya Bono, sa biglang pagkamatay ni Mother dahil hindi man lang daw niya nakita o na-meet ng personal ang biyanan niya at lola ng mga anak namin. Nasabi rin niya na tapos ikaw ay loko-loko talaga eh. Ganun lang narinig kong sinabi ng asawa ko, Kuya Bono, sa mga ipinagtapat ko sa kanya. Nakapag-usap na lang kami ulit ni Iza nung nailibing na si Mother at medyo okay na rin ang naging pakiramdam ko sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng aking ina. Basta ingatan ko raw ang sarili ko at pilit daw niyang iintindihin ng lahat ng nangyayari sa buhay namin. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, ang ikalawang bahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Asahan po ninyong mapapakinggan at masusubaybayan agad ang ikatlo at panghuling bahagi nito sa mga susunod na araw. Gumagalang at nagpapasalamat, RJ. Yun ang sinasabi ko kanina, kung ano ba talaga ang layunin nitong si RJ ng pagbabahagi ng kanyang kwento. Alam ko, maraming Team Janet sa inyo at kabilang ako doon, nasaktan na ako nung nagpakasal siya. Samantalang si Janet ay nandito sa Pilipinas at umaasang sila pa. Masakit yun. Pero, yung pinakasalan niya, ay hindi pa pala yun, meron pa. At sa tingin ko, meron pa at marami pa yatang darating. Kaya tinatanong ko, ano ba ang layunin nitong si RJ ng pagbabahagi ng kanyang kwento dito sa atin? Siya ba ay nagyayabang lang o merong leksyon ba sa dulo ng kanyang kwento? So abangan na lang natin ng part 3. Samantala, mag-shoutout muna tayo. First 20 lang sa mga nag-comment sa part 1 ng kwento ni RJ. Si Rod, shoutout to you. Ganon din kay Laika Kadawan, shoutout to you. Margie Tumbali ng Hong Kong. Achilles Akio, shoutout po sa aking mahal na si Jay Orial from Isabela. And mula naman kay Mencio Anungo, shoutout naman sa amin dito sa Tinok, Ifugao na abangers mo. Maraming salamat, Mencio, at mga taga dyan sa Tinok, Ifugao. And mula naman kay Divine Maurice Corpus, Agyaman Manenti pag-upload ti kwento. Maraming salamat sa pakikinig, Divine. Thanks po, Kuya Mono. Bago na naman po kung papakinggan, sabi naman ni Amira Nulin Pedro. At ito naman mula kay Annalisa Villana. Shout Kuya Mono. Salamat po sa news story. No problem. God bless you too. At Baby Lynn Canapi.
Masyado ko Bono, Bibilin Canapi from Natapian, West Solana, Cagayan Valley, watching here in Saudi Arabia, Jeddah. First comment here, thank you. At may papakinggan na naman. Maraming salamat sa pagkikinig. Babylin and John Mark Fernando. Shout kay Bono from Santa Maria, Alfonso Lista, Ifugao. John Mark Fernando. Hi! Sabi naman ni Ana Marie Pineda. Shout out to you. And Noemi Joaquin listening from Singapore, Kuya. Thank you sa bagong kwento ulit. And mula naman kay Lilibet Balinsa Sabado. Shout out kay Bono sa Balinsa and Sabado families from Minagbag, Quezon, Isabela. Shout out kay Bono from Sinying, Tainan, Taiwan. Nakikinig ako lagi sa binabasa mo habang nagtatrabaho. God bless you too. Kim Jade Omalde. And shoutout po, sabi naman ni Lynn Tolosa ng Hong Kong. Shoutout to you. Ang sarap makinig sa malaganap na programa mo, sir. Pa-shoutout sa lahat ng addict makinig sa magandang pagbabasa mo with emotions. Kaya kami nawiwili sa pagkikinig. Makaliw-liwati manog. Kuramat ni Danilo Bautista. Agyaman, Gayem. Pasensya na sa ingay mga kaabang ha. Maraming mga noise sa aking paligid. Kaya nan. Pagpasensyahan nyo lang. Good day, Kuya Bono. Samantha Lial po, taga Ilagan City, Isabela, and listener here in Wan Chai, Hong Kong. Nakikinig araw-araw sa lahat ng channel mo habang nagtatrabaho. Nagmayat nga pangikati boarding kada kami nga OFW nga agdingdingig ti istorya inaldaw. Maraming salamat. Ano ba itsura ko dito? Nakasandal akong mabuti. Shoutout po sa asawa kong sexy listening here in Ilocos Sur. Sabi naman ni Sherwin Damian. Ilongga po Kuya Bono, taga John, stepfather ko po, sabi ni Gemalu Rendon. I think not hiligay noon ay ambot basta Ilongga, Ilonggo. Hello po sa pamilya ko dyan sa barangay Takuling, Bacolod City. Ay gan ba Ilongga ba? Pasensya na, hindi ako masyadong maalam sa pagdating dyan sa part ng Visayas in Mindanao. Pero dito sa Luzon ay alam ko yung mga dialects and languages dito. Good evening po. Thanks po sa bagong upload. Always listening here. Abangar here in Hong Kong. Sabi naman ni Levelyn Flores. Kuya Bono, nakakamiss mag-first comment. Minsan kasi nasa jeep ako or nasa labas, naglalakad pa uwi. Pag may upload ka na po, nasa Manila kasi ako kaya medyo nag-iingat, madukutan Kuya Bono. First comment lang po. Nakakaligtaan pero updated pa rin naman ako makinig sa upload nyo. Boss Ames, tama ka. Actually, nung kagagaling ko ng Saudi Arabia, anong taon ba ito? 2012? Ang cellphone ko nun bago lang Samsung Galaxy. Nakalimutan ko na yun, basta malaki. Binili ko yun ng, siguro sa price sa Saudi, nasa 50,000. Nadukot lang doon sa Maynila. Puyat kasi ako noon, so hindi ako aware sa mga nangyayari. Sayang. So mag-iingat kayo dyan sa Maynila sapagkat marami pa rin snatchers dyan, okay? At antabayanan natin ang part 3 ng kwento ni Boss RJ dito lamang sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kaabang mo sa bawat kwento. Stay healthy, kaugot, stay safe, and God bless us all.